alam natin na si House Speaker Martin Romualdez dyan sa Kongreso, basing on the investigation, basing on the investigation, natuklasan nila na doon sa bahay ni Martin Romualdez ang mga pagpupulong doon sa grupo ng pirma. Diba? Nagkautal-utal na nga during the Senate hearing. So it's very obvious dyan sa Kongreso na sila yung nagpupush dyan sa People's Initiative na yan. Na marami ang tumatawag na peking initiative. Diba? So ito yung sa balita, still in the Manila Bulletin. Itong si Garin, di ko nga alam itong si Garin kung siya ba ay kumakampi dito kay Martin Romualdez o kumakampi dito sa mga Duterte. Di ko nga alam kasi itong babaeng ito, pabago-bago Parang balim ko, yan ang sa comment section, maraming nagsasabi doon, itong si Garin, balimbing. Yun ang tamang word. Ito yung nasa balita. House Deputy Majority Leader, Iloilo 1st District Representative Janet Garin says there was an apparent attempt to sway public opinion with the latest Pulse Asia survey on Filipinos' stance on charter change. So ito kasi yung pinagbabasihan nila. Yung sa Pulse Asia survey, kung ano man ang naging resulta, kung yan man ay hindi sang-ayon ang taong bayan o sang-ayon ang taong bayan dyan sa Chatcha, kasi we are talking here about the charter change. Ang sa akin, hindi natin kaagad pagbabasihan kung ano ang naging nandun sa survey. Kasi, in the first place, there are times na itinalakay natin yung mga surveys, no? Yung survey na si VP Sara ay number 1 sa on all categories. Especially itong Pulse Asia survey. They are popular sa mga surveys, di ba? Kahit matino nilang ginagawa yung mga surveys na yan, no? Hindi natin dyan pagbabasihan na ituloy natin yung Chatcha. Okay? Kasi, hindi pa rin natin maiiwasan na tama si Garin. No? Pwede yang i-manipulate. Hindi natin alam kung paano nila pinatakbo yung process na yan sa survey na yan. Okay? Hindi naman natin alam kung how many percentage is that survey is scientifically true. O baka naman nagkataon na pag-survey nyo, yung mga binigyan ninyo ng mga questionnaire, wala talagang alam. Because chances pa rin yan. Yung survey na yan, chances pa rin yan. Yung mga taong binigyan ninyo ng questionnaire, chances pa rin yan. Di ba? So ang gustong mangyari ngayon, dapat when you say People's Initiative, talagang boses talaga ng tao. Hindi yung survey. Kasi, kung itong kongreso na ito, dahil the other week kasi, may lumutang na balita na sa survey raw pabor raw itong taong bayan na baguhin itong konstitusyon natin, which is to push through the Chatcha charter change. Pabor raw ang taong bayan basing on the survey. So ngayon, ang tanong, ang argumento ng Kongreso, tingnan nyo, taong bayan na sa survey. So survey ang kanilang pagbabasihan para i-push through ang Chatcha. Sa tingin ko, sablay Sa tingin ko, hindi tama.
Hindi ito tama. Alam niyo ba kung bakit hindi tama? Kasi itong mga surveys na ito, grupo rin ito. 'Di ba? Merong maraming grupo ng mga surveys kung ano, SWS surveys, Pulse Asia survey, kung anong-anong survey yan. Okay? Para sa akin, hindi pa rin ganyan ka-credible kung yan ang ating pagbabasihan. Kaya, kayong mga taga-kongreso, huwag niyong gamitin itong mga surveys na ito para i-reason out ninyo kaya ituloy natin itong charter change na ito. Dahil dito sa mga surveys na ito. What if binabayaran itong mga surveys na ito? Yan ang nakakatakot. Okay? Oh, wala man tayong ebidensya dyan, pero baka under the table, merong mga binabayaran. Oh, ito yung palabasin sa survey. Hindi natin alam. Ito lang man ay analysis ko lang na pwede itong mangyari. Di ba? Kasi, marami kasing nagsasabi, which is ako rin, parang ganyan rin ang naisip ko na ito ay posibleng mangyari. Dahil sa sobrang atat na atat sila na manalo o meron sigurong atat na maging prime minister o atat na maging presidente ng Pilipinas, gagawin na nila ang lahat. Pati itong mga surveys na ito, i-manipulate na ito. Pwede yang mangyari na yan. Hindi ko sinabing ginawa na yan, ha? Oh, isa na dito. Kung matatandaan natin, Senator Amy Marcos. May natuklasan siya na meron pa palang 400 million na budget para siraan itong mga kalaban ni PBBM at ni Tambaluslos. Imagine that one, 400 million. Ang tanong, kaninong pera yon? Saan galing ng pera yon? Pera ba na yan ng gobyerno? Pera ba yan ng taong bayan? Oh, tanong yan ha, tanong yan. Nagtatanong lang tayo. Because that's big. Sino ba namang gumastos ng 400 million just for that? Oh. So bakit ko ba nabanggit? Hi Pangga Mercy, present itong ating moderator. Bakit ko ba nasabi yan? Bakit ko nabanggit yan? Kasi meron na sigurong atat maging papalit kay PBBM. Huwag niyong sabihin na si VP Sara, ha? Huwag niyong sabihin kasi si VP Sara, sinuportahan niya ang administrasyon ni PBBM, hindi niya kinontra. So, sino ang atat na atat dito? Oh. Unang-una, Young People's Initiative na yan, sinabayan niyo ng ayuda. That only shows na kayo ay gustong-gusto na talaga baguhin itong charter change. Ngayon, isinusulong ninyo, nag-promise kayo na economic change lang ang babaguhin, ganun, ganyan. How sure and how will we believe sa inyo? Ha? Paano kami maniniwala sa inyo? Kasi once nabuksan yan, sabi yan ni former President Duterte, once mabuksan yung chatcha na yan, pwede na yang baguhin yung political provisions na yan. Yan, nakakatakot yan. Oh, especially na yung ating presidente ngayon, pabago-bago yung mga foreign policy. O kung doon mo pagbabasihan, pwede pa rin magbago ang kanyang isip dyan. Di ba? Oh, hindi ko naman pinangunahan, pero posibleng mangyari yan. Oh. Kaya, to be safe, ayaw namin yung chatcha na yan. Di ba? So, ang sa akin dito, sino ba ang atat na atat? Posibleng, hindi ko sinabing ginawa na ito pero posible ito na pwede ring pagbayaran itong mga surveys na ito na magmukha na ang taong bayan gusto na ng charter change. Kasi kung ako, even if ako vlogger ako, lagi akong nakasubaybay sa mga usapin ng politika, kung ano man yung mga details. I'm not that knowledgeable
kung ano ang nandoon na mga detalyado sa konstitusyon natin. Yung charter change na yan. Wala nga akong alam ha, na vlogger na nga ako, ito yung aking laging nire-research, pero I should say na wala pa nga akong enough knowledge when it comes to Chacha. Now, how much more itong mga pobre nating mga kababayan doon sa bundok? Alam ba nila ang tungkol sa Chacha? Itong mga ordinary nating mga tao, itong mga nasa cities, towns, na ang kanilang iniisip rin ay mabuhay sila araw-araw. Alam ba nila kung ano ang detailed information about charter change? Of course not. Mag-real talk tayo dito. Hinahamon ko kayong lahat dito mga nanonood sa akin. Ito, gawin nyo ito sa bahay ninyo, sa inyong lugar. Magtanong-tanong kayo, at least 10 people ha, 10 katao, magtanong-tanong kayo, ano ang nalalaman ninyo tungkol sa charter change? Sige nga, hahamunin ko lahat ng mga viewers ko. Di ba ang sasagot ng iba dyan, hindi namin alam kung ano ang charter change. Ano ba yan? Wala silang alam dyan. Di ba? Wala silang alam dyan. I-try nyong itanong. Sige, i-try nyong itanong. At least 10 people. At sabihin nyo sa akin how many is knowledgeable or are knowledgeable when it comes to the topic charter change. Sige, gawin nyo yan. Wala. Siguro, kayong mga nanonood ngayon, alam ninyo kasi lagi kayong nakasubaybay sa inyong mga cellphones, sa mga balita. Pero how about those people na hindi mahilig sa usaping politika? Di ba? Meron nga dito na mahilig sa politika na nalilinlang nga sila about the charter change. How much more yung walang hilig? Di ba? So yun lang ang aking argumento dyan. So kayong mga taga-kongreso, wag nyo na lang baguhin, ito ha, advice ko ito, wag nyo na lang baguhin itong charter change na ito kung alam ninyo, sa tingin ninyo, deep in your heart, kung ang taong bayan walang knowledge about this charter change na ito, wag nyo na lang baguhin. Wag nyong ipilit. How many times man itong nagdaang presidente na itong pagbabago ng konstitusyon natin, yung Chacha na yan, how many times siya nag-fail? Diba? Kasi ito sabi ng mga taga-senado, binabase nila itong Chacha na ito sa taong bayan. Yan ang mahirap. Sabi ni Tari Ine, PBBM pa din kami. Yes, sige, PBBM ka sir. Irerespeto namin yan, ang inyong inyong opinion. Okay? Dito sa Donmar TV, hindi ako mang-iiganyo sa inyo na to hate PBBM, to not support PBBM. Ako pa ang mang-iinganyo sa inyo. I am a DDS vlogger. Ha? Ako pa ang mang-iinganyo sa inyo na suportahan natin ang ating gobyerno. Okay? Pero, you also criticize when the government is doing wrong. Okay? Fair tayo dito. Hindi ako kagaya ng mga tambaluslos vloggers. Kanina Mike Abe, sina pa ba? Coach Jarrett, itong si Nino Barsaga, kung ano-ano na lang ang iputak ng mga ikinekriticize ng gobyerno. Di ba? Kung talagang ikaw ay nagserbisyo sa publiko, sasabihin mo lang kung ano yung tama. Ako ang mang-iinganyo sa inyo. Let's support our government. But we will not stop on criticizing the wrongdoings of the government. Di ba? Ganyan tayo. Suportahan natin si Bongbong Marcos. Pero, pupunain ko pa rin yung mga pasaway at sablay niyang mga ginagawa. Fair enough.
Fair enough. Okay? So, yung mga loyalista, mga tambaluslos vloggers na mga nanonood dito, welcome kayo dito sa inyong argumento. Pagdedebatehan natin yan in a professional way. Crazy Brooks, magandang hapon po. Not now. The more lubog tayo sa kumunoy, kawawa ang taong bayan. Mabuti people's power na lang. Yan, opinion yan ni Crazy Brooks. Kasi marami na rin mga Pilipino na gusto ng mag-people power. But former President Duterte said, as much as possible, ayaw niya magka-people power. Ang kanyang isinisigaw ngayon ni former President Duterte, huwag nating hayaan na ipagpatuloy ang charter change na yan. Ayaw ni former President Duterte ang charter change. Sa madaling salita. Okay?